Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB, Super Radio. DZBB, Super Radio #1. Ang oras, 3:00 ng madaling araw. Gising na! Balitaan na! Maiinit na balita, hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Mga balitang sabay-sabay nating mamarkahan. Markado! Kasama si Mark Makalalan. Markado! Magandang madaling araw. Ngayon po'y Huwebes, ika-5 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Tara na at markahan ang mga balitang dapat niyong malaman. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Ito po ang programang Markado kung inyong kapuso, Mark Makalalan. Markado! Sa latag ng ating mga balita, kuha muna tayo ng update sa Bagyong Basyang. Super Radio DZBB, Bantay, Bagyo! Napanatili ng Bagyong Basyang ang lakas nito habang bumabaybay sa ibabaw ng Philippine Sea. Sa weather bulletin ng Pag-asa kanina, 2:00 ng madaling araw, huling namata ng sentro ng bagyo. Sa layong 515 km silangan ng hinatuan sa Surigao del Sur. Kumikilos pa kanluran ng bagyo sa bilis na 15 km per hour. Taglay ng Tropical Storm Basyang, ang lakas ng hangin aabot sa 65 km per hour at pagbugsong aabot sa 80 km per hour. Sa forecast ng Pag-asa, maring tumama ang sentro ng bagyo sa kalupaan ng Eastern Mindanao mamayang gabi o bukas ng umaga. Sa ngayon nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa timog na bahagi ng Surigao del Norte kasama ang Surigao Bukas Grande Island, Surigao del Sur. Dulong hilagang bahagi ng Davao Oriental, Agusan del Norte, hilagat silangang bahagi ng Agusan del Sur, timog silangang bahagi ng Misamis Oriental at hilagang silangang bahagi ng Bukidnon. Nasa signal number 1 naman ang gitna timog na bahagi ng Eastern Samar, timog na bahagi ng Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, silangang bahagi ng Capiz, timog silangang bahagi ng Antique, Dinagat Islands, natitirang bahagi ng Surigao del Norte, hilagang bahagi ng Davao Oriental, hilagat kitang bahagi ng Davao de Oro, hilagat kitang bahagi ng Davao del Norte, natitirang bahagi ng Agusan del Sur, Camiguin, natitirang bahagi ng Misamis Oriental, natitirang hilagat gitnang bahagi ng Bukidnon, silangang bahagi ng Lanao del Norte, hilagang silangang bahagi ng Lanao del Sur, hilagat gitnang bahagi ng Misamis Occidental at silangang bahagi ng Zamboanga del Norte. Super Radio DZBB, Bantay, Bagyo! Kaugnay niyan, ilang lalawigan sa Visayas at Mindanao naghahanda na sa posibleng pananalasan ng Bagyong Basyang. Sa hinatuan sa Surigao del Sur, nagpatupad na ng preemptive evacuation ng mga otoridad sa 5 island barangay nito. Kinansela rin ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa lalawigan ng Bohol. Habang sa lalawigan ng Cebu, itinaas na ang blue alert status at inihanda na rin ang mga heavy equipment na kakailanganin kapag nagkaroon ng rescue operations. Markado! DSWD naka-blue alert na bilang paganda sa Bagyong Basyang. Ang kay DSWD Disaster Response Management Group Head, Assistant Secretary Rindom Lao, patuloy ang kanilang pagbabantay at koordinasyon sa mga lugar na inaasang maapektuhan ng bagyo. Sa karagatan na maaaring maapektuhan ng bagyo, mayroon na anya silang nakapreposition na mahigit 186,000 na kahon ng family food packs. Sakaling lumala ang sitwasyon, tiniyak ng DSWD na mayroon silang nakahandang mahigit 3 bilyong pisong quick response fund na maaaring gamitin. Markado! DSWD nakahanda na para magbigay ng tulong sa mga posibleng maapektuhan ng hagupit ng Bagyong Basyang sa Davao Region. Ayon sa DSWD Region 11, naabot sa halos 72,000 family food packs na nagkakahalaga ng mahigit 77 million pesos ang naka-standby sa rehiyon. Nakapreposisyon ang mga supply sa Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur at Davao Occidental. Mahigpit naman ang paalala ng Office of the Civil Defense Region 11 sa mga residente sa rehiyon na sumunod agad kung ipag-uutos ang preemptive evacuation. Markado! Sa ibang mga balita, 2 impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos ibinasura sa komite sa Kamara. Kapwa dineklarang insufficient in substance and
Ang reklamong inahain ng isang attorney Andre De Jesus, gayon din ang impeachment complaint ng grupong Makabayan. Sa botohan sa House Justice Committee, 42 ang nagsabing insufficient in substance ang De Jesus impeachment complaint, habang 39 naman ang tumutol na ideklarang sufficient in substance ang ikalawang reklamo o yung Makabayan impeachment complaint. Markado! Pagdedeklarang insufficient in substance sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos ikinaglak ng Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, natutuwa ang Pangulo dahil nasunod ang proseso. Nakita na umano ngayon ng mga mambabatas maging na ilang constitutionalist kung ano ang katotohanan maliban sa kawalan ng merito ng reklamo. Ngayon tapos na anyang issue, muli nang tututok ang Pangulo sa muling pagbawi ng ekonomiya ng bansa at kung paano maiaangat ang buhay ng mga Pilipino. Markado! Mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos, kumilos para patayin ang reklamong impeachment laban sa kanya. Yan ang inahayag ni Lisa Masa, pinuno ng grupong Makabayan na nagsampa ng ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Pero paniniyak ni Masa, hindi pa tapos ang laban dahil patuloy umano silang magpoprotesta sa lansangan at igigiit ang pagpapanagot sa Pangulo at sa kanyang mga kasabwat. Ayon naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na isa sa mga endorsers ng Masa et al. Complaint, misulang nag-abogado ang Justice Panel para sa Presidente at agad na hinusgahan ang mga ebidensya. Markado! Grupong Makabayan, maring kinundena ang umano'y pagpatay ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa Kamara. Bukod sa Lisa Masa et al. Impeachment complaint, ideklara rin ng House Committee on Justice ang unang reklamo o ang De Jesus complaint laban sa Pangulo na insufficient in substance. Sa isang panayam, sinabi ni Lisa Masa, pinuno ng Makabayan na dismayado sila sa desisyon lalo't wala pa anyang formal na pagtalakay sa reklamo ay pinatay na ito. Ayaw anya ng mga kampi ng Pangulo sa Kamara na marating sa puntong lalo pang mabubulgar ang mga katiwalaan laban sa Presidente. Markado! Proseso naman ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Marcos Jr. hindi minadali. Yan ang ginawang paniniyak ng komite matapos ideklarang insufficient and substance ang dalawang reklamong impeachment laban sa Pangulo. Sinabi ni Justice Panel Vice Chairperson Isabel Maria Zamora na pinahintulutan ng lahat na magsalita kahit ang mismong endorsers na kongresista. Dapat tinaan niya pakatandaan na limitado sa pagdetermina kung sufficient and form and substance ang trabaho ng Justice Committee at hindi na umabot pa sa panahon para sa pagsilip sa affidavit ng iba. Markado! House Majority Leader Sandro Marcos, no comment sa naging proseso ng impeachment laban sa kanyang ama. Ayon kay Congressman Marcos, wala siyang moral authority para magsalita tungkol sa impeachment laban sa kanyang ama. Giti Marcos, ipaubaya na lamang sa Justice Panel at iba pa ang kongresista ang usapin. Matandang nagpasya si Representative Marcos na mag-inhibit sa lahat ng deliberasyon at usapin na may kinalaman sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Markado! Blue Ribbon Committee nagrekomenda naman ng mga pakakasuhan kaugnay ng katiwalaan sa flood control project sa partial Blue Ribbon Committee report ng komite. Kabilang sa mga pinakakasuhan ng kriminal at administratibo sina Senador Escudero, Senador Jingo Estrada at Senador Joel Villanueva. Rekomendasyon rin sa draft report na ihabla sina dating Congressman Jaldico, dating Senador Bong Revilla at dating Congresswoman Mitch Cahayon Uy. Sabi ni Committee Chairman Senador Panfilo Lacson na hindi isinama sa rekomendasyon si dating House Speaker Martin Romualdez dahil walang validation at corroboration sa mga paratang sa kanya. Markado! Senate President Tito Soto, suportado ang draft partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control project anomaly. Matanang nakapaloob sa initial report ng komite ang rekomendasyon na sampahan ng kasong administratibo at kriminal ang ilan nilang kasamahan. Partikular sa pinakakasuhan sa draft report sila Senador Jingo Estrada, Joel Villanueva at Chis Escudero. Kakinito nito, sinabi ni Soto na handa niyang tanggapin maapektuhan naman ang kanyang liderato dahil sa nasabing report bagaman una nang sinabi ni Senador Panfilo Lacson na handa niyang akuin ang responsibilidad. Markado! Draft report ng Senate Blue Ribbon Committee ukol naman sa inimisigahang flood control project anomalies nangangalap pa ng pirma. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na saring chairman ng komite. Maliban sa kanya ay may 6 pang pumirma sa draft report pero bumawi ang 3. Matapos umunong mabatid na mayroon pang posibleng dagdag o amendment sa nasabing draft report. Pero paglilinaw ni Lacson, bukas siya sa mga mungkahing amyenda sa draft partial report, subalit hindi anya siya papayag na mabago pa ang mga nilalaman ng report. Markado!
Kudeta naman sa liderato ng Senado muling umugong kahapon. Hindi na iwasan ng naturang espekulasyon makaraan hindi sumipot ang siyam na kasapi ng majority bloc sa ipinatawag na pulong ni Senate President Tito Soto. Nadagdagan pang haka-hakang mamataan si Senadora Loren Legarda na nakipag-usap kay Senador Amy Marcos na kasapi naman ng minority bloc. Gayunman natapos ang sesyon sa Senado kahapon na si Soto pa rin ang tumatayong Pangulo ng kapulungan. Markado! Term sharing sa pagitan na Senate President Tito Soto at Senador Loren Legarda usap-usapan sa Senado. Kahapon may post sa social media si Senador Francis Pangilinan na magkatabi sina Soto at Legarda na may hashtag na power sharing. Nang mag-preside naman si Legarda sa plenary session, tinawag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubir si Legarda na Madam President. Pero bago ito sinasabing na isalba ang kainantabayan ng pagpapalit umano ng liderato sa Senado kahapon matapos mapag-usapan sa pulong ng mga senador ang term sharing. Markado! Senador Erwin Tulfo, iginita walang pinag-usapang pagpapalit ng liderato ng Senado sa kanilang pulong kahapon. Yan ang nilinaw ni Senador Tulfo matapos hindi makarating sa pulong na ipinatawag ni Senate President Tito Soto ang 6 na miyembro ng majority bloc. Partikular sina Senador Loren Legarda, Lito Lapid, Rapi Tulfo, Mark at Camille Villar at Pia Cayetano. Malaman ng Senator Erwin, hindi nakadalo sa pulong ang kanyang kapatid na si Senador Rafi Tulfo dahil kasakloyan itong nasa Thailand. Markado! Nababalitang kudeta sa Kamara, pinabulaanan ni House Majority Leader Sandro Marcos. Sa isang panayam, sinabi ni Marcos na wala siyang naririnig na anumang pagtatangkang agawin ang liderato ng Kamara mula kay House Speaker Bogie D. Sa katunayan, patuloy niyang nagtitiwala at masaya ang mga kongresista sa pamumuno ni Speaker D. Patuloy umanong nagsusulong ng reforma si Speaker D upang maipakita at maiparamdam sa publiko ang hangad nilang pagbabago. Markado! Petisyon na kumekesyon naman sa constitutionality ng kautosan ng nagtatag sa ICI ibinasura ng Korte Suprema. Para sa desisyon ng Korte na bigo ang mga petisyon niya sina Jacinto Paras, Manuelito Luna at Atty. Ferdinand Topacio na sumunod sa basic requirements para sa judicial review. Nilabag kasi nila ang hierarchy of courts doctrine ng direkta nilang isampa sa Korte Suprema ang petisyon nang hindi pinadaan sa lower court. Iginiit pa ng Supreme Court na walang naipakita ang aktual na kaso ang mga nagpetisyon na magpapatunay na nalabag ang kanilang mga karapatan at o nakaapekto sa kanila ang kautusan. Pero itong mga nag-file na to abogado di ba? Di ba basic na dapat sa lower court bago ka Korte Suprema? Markado! Malinis naman ang hangarin ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglikha ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na lantad. Itong reaksyon ng Malacanang makaraang ibasura ng Korte Suprema ang petisyong kumwestiyon sa legalidad ng ICI. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nilikha ang ICI para may misigan ng maanumalyang flood control project at mapanagot ang mga naglustay at nanamantala sa paggamit sa pondo ng bayan. Obligasyon niya ng administrasyon na linisin ang gobyerno mula sa pag-abuso sa pondo ng bayan, kaya sinimulan ito ng Pangulo sa pamamagitan ng Executive Order No. 49 na lumilikha sa ICI. Markado! AXIS Party's Representative Edvic Yap nagbitiw bilang miyembro ng Kamara. Sa sesyon kahapon, inanunsyo sa plenaryo ang liham na pagbibitiw ni Yap na nadawit sa flood control anomaly. Pero bago ito, malalang inanunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na na-freeze ng assets ni Yap at ng kapatid itong si Benguet Representative Eric Yap na dawit din sa kontrobersya. Dahil dito agad iniutos ng Kamara na i-drop o alisin na si Yap sa role of members. Markado! At paggamit ng mga alias sa mga pinaglaanan ng confidential funds, handang linawin naman ng company Vice President Sara Duterte. Mata ng kabilang ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente ang isang grounds for impeachment sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Atty. Michael Poe, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Duterte, handa silang talakayin ng issue. Sa akin, patuloy pa rin nilang binabantayan ang magiging aksyon ng Kamara sa mga inihang impeachment complaint laban kay Duterte. Markado! Mga kapuso, yan pong una bahagi ng ating balitaan. Standby lang po kayo dahil magbibigay na lamang tayo sa mga paalala. Ang oras, 14 na minuto, makalipas siya ang 3:00 ng madaling araw. Labanan ng fake news, dapat totoo. Markado sa Super Radio DZBB. Markado! DZBB Super Radio number 1. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com.
Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radyo DZBB. Hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Super Radyo DZBB. Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo del Prado sa Super Radyo DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ratsyana naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes-Abel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagtalakay sa may init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes-Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, walang personalan. Super Radyo DZBB Prime Time. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radyo DZBB Prime Time. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. May problema lang talaga siguro sa pag-iisip si Gael. Mapang-angkin, mapaghanap. Siya lang yung lalaking masyadong emosyonal, brutal, walang pakundangan. Masaya nung umpisa eh. Pero alam mo, Mitos, nakakapagod din pag sobra-sobra. Parang nakakalunod. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Hindi pa titinag, hindi pa huli, hindi pa aawat. Number 1 sa buong taon ng 2025. Sa AM station, ang Super Radio DZBB. Sa FM station, ang Barangay LS 97.1. Maraming salamat po dahil numero 1 kami sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio. Number 1. Super Radio number 1. Ako po, si Karen E. Santa Cruz ng Big Time Balita. Big time na pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa amin. At dahil dito, ang Super Radio DCWB ay number 1 sa buong taon ng 2025. Ngayon 2026, walang patid na Big Time Balita ang aming hatid dahil sa Super Radio DZBB. Kalaban ng fake news, dapat totoo. Super Radio number 1. Kayo'y nakikinig sa Markado. So sa 18 minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw, labas tayong himpilan, lalaking nagtangkang mang-agaw ng taxi, arestado sa Quezon City. Idetalye mo yan, Rod Vega. Rod, pasok ka. Markadong Mark na aresto ng mga pulis ang lalaking ng tangkang mang-agaw at mga hold-up ng isang taxi sa bahagi ng Q-Mart sa lungsod ng Quezon. Ang suspect ay kinalalang si alias Tammy, 44 na taong gulang. Nabatid na sumakay ang suspect sa may bahagi ng Road 3 diyan sa may Mindanao Avenue at nagpahatid sa 64 na taong gulang na taxi driver sa may Imperial Street, Barangay E. Rodriguez. Dito na nagkaroon ng pagkakataon ang suspect na deklara ng hold-up at agawin ang manibela ng nasabing taxi. Nagkaroon ng pagkakataon itong driver na makalabas ng kanyang sasakyan at makahingi ng tulong. Dahil naman sa traffic sa lugar, nakatawag ng pansin ang komosyon sa mga rumurondang pulis na aresto ang suspect at maharap sa reklamong paglabag sa anti-carnapping law. Ako, si Rod Vega ng GMA Super Radio. DCWB dapat totoo. Markado, dapat totoo. Markado.
Salamat sa ulat na yan, Rod Vega. At mga kapuso, huwag kalimutang i-follow ang aming social media accounts. Hanapin Super Radio DZBB sa Facebook, sa Expo na dating Twitter at maging sa TikTok. Meron din po kaming YouTube channel. Subscribe na po kayo para maging updated sa pinakabago at mga maiinit na balita. Ay na lamang ito mga kapuso natin. Ayan, sina Buboy Menyes, sina Ate Antonina Fangon, sina Sergio Gravadoro, kamusta? Kay Anselma Gonzales. Ayan, Ate Linda Zafra Miranda, good morning din sa iyo. At Ate Zayol Aloyra, kay Nanay Doret, Nanay Grace de la Cruz, maging kay Tita Cora Santo Tomas. Sa mga motorist ng laman po ng kalsada ganitong oras, ingat-ingat tayo saan naman tayo papunta. Markado! Balik tayo sa balitaan. PNP Anti-Cybercrime Group bumuo na ng team na mag-imbestiga sa kumalat na fake medical result ni Pangulong Bongbong Marcos. Batay sa peking medical records, may severe sigmoid verticulitis sa Pangulo na dahilan ng mabilis na pag-deteriorate ng kanyang kalusugan. Ikinonekta pa ng sakit sa di umano'y paggamit ng illegal droga at nangangailangan ng agarang konsultasyon. Ayon sa PNP, ACG maharap sa reklamong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o unlawful use of means of publication and unlawful utterances abang nasa likod ng malisyosang pagpapakalat ng maling impormasyon sa kalusugan ng Pangulo. Markado! Senador Erwin Tulfo nanawagan naman ng ceasefire sa patutsadahan sa China. Diya ba nagpapatuloy umano ang negosasyon ng Pilipinas sa China sa binubuong Code of Conduct sa bahagi ng South China Sea o West Philippine Sea. Ang kay Tulfo, Chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, maring maapektuhan ang pagbuo sa Code of Conduct kung magpapatuloy ang palitan ng maanghang na pahayag ng dalawang bansa. Maliban kay Tulfo, iginit ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na bukas ang embahada na makipagdialogo sa mga kinatawa ng China. Markado! Tourism Secretary Cristina Frasco ipinaubaya na sa Kongreso ang desisyon sa mungkahing buwagin na ang travel tax. Sinabihan ni Frasco kasunod na rin ang inihain na panukalang batas ni House Majority Leader at Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos na layong itigil ang pangolekta ng travel tax na ngayon ay nasa 2,700 pesos para sa first class ng mga pasero at 1,630 pesos para sa economic class. Para kay Frasco, pag binuwag ang travel tax ay dapat lamang pondohan ng gobyerno ang mga proyektong pang-infrastruktura ng Department of Tourism. Markado! Travel tax malaking tulong hindi lamang sa Department of Tourism. Paliwanag ni Tourism Secretary Cristina Frasco, 50% ng nakokolektang travel tax ang sumusuporta sa tourism infrastructure gaya ng tourism rest areas at visitor center. Nasa 40% naman umuno ng buwis ang nagpupondo sa tourism education sa pamamagitan ng Commission on Higher Education. Habang 10% ng buwis ang nakalaan sa pag-iingat sa mga heritage structure sa buong bansa. Markado! Sa ibang mga balita, lumubog na barko ng MV Tricia Crescent sa Basilan napasok na ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard. Kinumpirma ito ni Coast Guard District Southwestern Mindanao Commander Commodore Gerard Marfe makaraan matukoy ang lokasyon ng pinaglubugan ng barko. Ang pagpasok ng mga technical diver sa barko ay bahagi ng sinasagawang underwater assessment operations upang matukoy ang sanhi ng paglubog nito. Samantala, inanunsyo rin ng Coast Guard na umabot na ng 45 ang bilang ng mga nasawi sa trahedya makaraang makarecover ng 2 panibagong mga labi kahapon. Markado! Ilang kaanak naman ng mga nawawalang pasero ng lumumog na MV Tricia Crescent sa Basilan nagsumite ng DNA sample sa tanggapan ng Soko. Yan ay para maggamit sa pagkilala sa mga narecover na bangkay na hindi na makilala. Kaugnay nito, pinatitiyak naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na sapat ang bilang ng mga tauhan at kagamitan ng Soko. Malagaan niya na makapagsagawa ng maraming DNA analysis ng sabay-sabay at maingat na dokumento ang lahat ng pamamaraan at resulta para maiwasan ng mga pagkakamali. Markado! Sweldo naman ng mga kasambay sa Metro Manila tataas ng 800 piso simula sa Sabado, Pebrero 7. Ayon kay Sara Buena Mirasol, Director ng Department of Labor and Employment sa National Capital Region, mula sa 7,000 piso sa monthly minimum wage ay tataas ito sa 7,800 piso. Paglinaw ni Mirasol, kasama rin sa taas sahod ang may partikular na trabaho sa isang bahay, maging mga tinatawag na stay-ins at stay-out na kasambahay. Markado! Publiko pinalalahanan naman laban sa mga scammer na nag-aalok ng peking tulong pinansyal. Ayon sa kagawaran, may mga nagpapanggap na kinatawan ng DSWD na nangangako ng cash aid sa halagang 6,500 hanggang 8,500 pesos. Kapalit ito ang pagbibigay ng mga personal na impormasyon maging ang e-wallet ng kanilang bibiktimahin. Kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, hindi sila nagpapakalat ng anumang mensahe at hindi rin sila kumukuha ng personal na impormasyon. Markado!
Samantala, isa pang suspect sa pagpatay sa pulis na binoon sa septic tank sa Bulacan sumuko na sa Malolos Police. Kinalaman sa alias na Marvin ang sumukong suspect na kasama umano sa mga pumatay at nagbaon sa biktimang si Police Staff Sergeant Renato Casuay Jr. Maliban dito, hindi na nagbigay ng ibang detalye si Police Regional Officer Director of Police Brigadier General Rogelio Piñones. Bagong pagsuko ng suspect, matatang nag-alok ng 1 milyong pisong reward ng DILG para sa ikadarakip ng gun ban at ang 6 na iba pang hinahanap na suspect. Markado! Samantala, siyam patay sa truck na nahulog sa bangin sa Bayawan City, Negros Oriental. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol ang driver ng dump truck habang nasa pababang bahagi ng National Road. Idineklarang dead on arrival ang siyam na lulan ng truck na pawang mga empleyado ng Bayawan City Agriculture Office. Bukod sa siyam na sakay, lulan din ng truck ang 5 drum ng krudo at langis. Markado! At alkalde ng Barobo, Surigao del Sur at kanyang bodyguard sugatan sa pananambang. Patay sa report, pauwi na mula sa isang pagpupulong sina Mayor Ronnie Martizano sakay ng kanilang sasakyan ng pagbabarila ng hindi pa nakikilalang suspect. Nagtamo naman ng sugat sa balikat si Martizano na nasa maayos ng kalagayan habang nasugatan naman sa likod ang kanyang bodyguard. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang pulisya para matugis ang mga nasa likod ng krimen. At itong sa Barobo, mukhang may mas malalim na na dahilan. Base dun sa mga kwento ng mga naglulutangan, kaya dapat talagang maimbestigahan din yung punot dulo. Oo, bakit humantong sa ganito? Markado! At mga kapuso, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin mula pa kanina, mapa Facebook man at mapa radyo. Ayan. Salamat din sa mga nakasama natin sa loob at labas ng himpilan. God bless us all. Huwag bibitiw, huwag mawawala ang tabayanan po. Susunod na programa, umaga na balita na kasama si Mau de la Cruz. Ang oras, 27 minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw. Markado sa Super Radio DZWB. Markado!